So mga subok na teknik upang lalaki naman ang tuluyang maghabol sa iyo. Yes mga kamamay, eto na nga, ilalabas ko na sa inyo ang mga teknik na kailangan nyong gawin, kailangan nyong sundan, kailangan nyong i-apply, at kailangan nyong iparanas sa isang lalaki upang lalaki naman ang lubusan at tuluyan sumagad sa paghahabol sa inyo. Yes mga kamamay, eto na po talaga yung inyong palaging hinihiling at gustong mangyari na yung lalaki naman ang lubusan at tuluyang humabol ng humabol sa inyo. Pero bago ko po sa inyo i-share yung mga tips na to, isa lang palagi ang aking hinihiling, huwag nyo naman po sanang ipagdamot. Huwag nyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin sa baba ng video na ito. Kung nagustuhan nyo po, kung nakarelate man kayo, mag-comment lang po kayo kasi napakalaki po ng tulong yan pagdating dito sa ating munting channel. Alright, kung nagawa nyo na po, lubos ako nagpapasalamat sa inyong tiwala at palaging panonood. So kung handa na po kayo, simulan na po natin kaagad ang ating topic ngayong hapon na ito. So ano nga ba yung mga teknik na paraan na po pwede mong gawin sa isang lalaki upang lalaki naman ang tuluyang maghabol sa inyo? So number 1, bigyan mo siya ng space upang ikaw naman ang kanyang isipin at habulin. Yes mga kamamay, sabihin natin na ang isang lalaki ay nagloko. Sabihin natin na palagi kayong sinasaktan. O sabihin natin na nagtataksil sa inyo. So anong dapat nyong gawin kapag ganyan? Kung gusto nyo na habulin kayo. Kasi ang nangyayari ngayon, kapag niloko kayo ng isang lalaki, kayo pa yung naghahabol. Kayo pa yung nagmamakaawa na huwag kayong iwanan. Bakit ganyan kayo mga girls? Hindi kayo dapat ganyan. So ang dapat nyong gawin kapag nangyari sa inyo yan, yung tipong kayo na yung niloko, kailangan maglaylo kayo. Okay? Kailangan lumayo kayo. Okay? Kailangan ibigay mo yung space na kailangan ng sarili mo. Sa ganyang paraan mga kamamay, mag-iisip, magtataka, magtatanong at hindi mapipigilan ng isang lalaking maghabol sa iyo sapagkat siya yung nakagawa ng kasalanan. Sapagkat siya yung nakagawa ng pagkakamali sa inyong relasyon. Kung kaya't sa paglayo mo, hahabulin niya ang isang babaeng high value at ikaw yon. Hindi niya mapipigilan ng kanyang sarili. Hindi niya hahayaan na mawalan siya ng isang babaeng high value kung kaya't duluhod pa yan, magmamakaawa at iiyak, maghahabol at sasabihin, bumalik ka lang sa akin, lahat gagawin ko. Kaya mga kamamay, ang napakagandang teknik na maaari mong i-apply sa kanya is bigyan mo siya ng space. Diyan mo mararamdaman ang kanyang paghahabol sa ayaw niya at sa gusto. Right? So next, dapat makita niya na hindi lang sa kanya umiikot ang buhay mo. Mga girls, hindi kesyo nag-asawa kayo. O kaya naman mga girls, hindi kesyo sinagot nyo ang isang lalaki. Dapat sa kanila na lang umikot ang mundo ninyo. Mali yun mga girls ha. Kailangan kaya nyo pa rin sumaya, kaya nyo pa rin makipag-mingle, kailangan nandyan pa rin ang oras ninyo sa mga kaibigan ninyo kahit sabihin natin paminsan-minsan lang, basta masense lang ng isang lalaki na kaya nyo pa rin sumaya kahit wala siya, kahit magkaaway kayo. Sa ganang paraan mga kamamay, ewan ko na lang kapag dumating yung time na kapag nag-away kayo at kaya mo pa rin sumaya kasama ang mga kaibigan mo. Yung tipong hindi mo kayang maghabol sa kanya kasi nga meron kang iba't ibang source ng happiness. Lalo na't may kasalanan yung lalaki, lalo na't ikaw yung responsable, ikaw yung niloko. So ipakita mo kamamay na hindi lang sa kanya nakadepende ang kasiyahan mo. Dapat meron ka rin ipinapakita sa kanyang iba't ibang source ng happiness para sa ganon matakot ang isang lalaki na mawala ka sa kanyang buhay. At ang isang lalaki ay maghabol sapagkat nakikita niya na kaya mong sumaya kasama ang mga kaibigan mo at ang mga mahal mo sa buhay. So mga kamamay, yan yung pangalawa kong tips sa inyo. Kailangan wag mong gawing sentro ng mundo ang isang lalaki at ipakita mo sa kanya na hindi lang sa kanya nakadepende ang kasiyahan mo. Sa ganyang paraan, hahabulin ka niya sa gusto niya at sa ayaw. Alright? So next, dapat ipakita mo rin na high value ka. Sapagkat pag nakita ng isang lalaking high value ka, dyan siya magsisimulang maghabol. Kamamay, paano ba maging isang high value yung babae? Ang hirap naman yan eh. Okay, para sa ganun, kami naman ang habulin nila. So madali lang maging high value yung babae mga kamamay. Sabi ko nga sa inyo, mag-self-improve kayo. Huwag kayo palaging naghahabol sa kanila. Huwag kayo palaging nakaabang sa mga message nila. Ipakita nyo na may buhay din kayo.
Ipakita ninyo na meron kayong pinagkakaabalahan. Maging busy kayo, huwag kayong chat ng chat, huwag kayong tawag ng tawag. Hayaan nyo silang mag-isip, magtaka, magtanong. Hayaan nyo silang mangulit, hayaan nyo silang tumawag. Pagiging high value po ang pagiging ganung babae. Yung tipong mas inuuna nyo ang inyong sarili, ang inyong negosyo, ang inyong trabaho, ang kung ano paman. Okay? Kailangan nyo lang unahin yan sa ganyang paraan. Magiging high value na kayo. Yung tipong hindi nyo masyadong binavalidate ang lalaki, hindi nyo masyadong, alam nyo yun, binibigyan ng oras ang isang lalaki, pagiging high value na po yun. Kasi alam nyo naman mga kamamay, sa mundong ito, kapag hindi ka masyadong nagbigay ng oras sa isang lalaki, ay lalaki mismo ang maghahabol sa inyo. Kung kaya't mga kamamay ha, maging high value kayo. Alright? So next, huwag mo ring ipakita na sobrang baliw ka sa kanya. Yes mga kamamay, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na huwag niyong ipakita, huwag niyo palaging sabihin na hindi niyo kayang mawala yung lalaki sa buhay ninyo. Paano kayo hahabulin ng mga yan kung alam nila at meron silang idea na hindi nyo kayang mawala ang isang lalaki sa buhay ninyo? E di gagawa yan ng kasalanan. Gagawa yan ng mga bawal pagdating sa inyong relasyon. Kasi nga, kahit gumawa siya ng kasalanan, hindi nyo siya iiwanan. Kasi hindi nyo kaya. Pero kung wala siyang idea mga kamamay, na sobrang baliw kayo sa kanya, na sobrang kailangan nyo sila, matatakot ang mga yan na gumawa ng pagkakamali, na gumawa ng kasalanan kasi nga wala silang idea na baka pag gumawa sila ng kasalanan, maiwanan sila. Na baka kapag gumawa sila ng kasalanan, mag-isa sila sa bandang huli. Kung kaya't maghahabol sila sa bandang huli. Kapag alam nila na maaari silang maiwanan kapag gumawa sila ng kasalanan. Kung kaya't mga kamamay ha, wag na wag hanggat maaari na ipakita nyo, iparamdam na sobrang baliw kayo sa kanila. Okay? So next, kung po pwede, huwag kayong maging madaldal tungkol sa buhay ninyo. O mga kamamay, bilang isang babae, huwag niyo pong halos ikuwento lahat. Lalo na't hindi naman tinatanong. Masyado kasi kayong marites. Masyado kasi kayong chismosa. Hindi naman kayo tinatanong. Masyado niyong binubuhat ang sarili niyong bangko. Hanggat maaari mga kamamay, hayaan niyo po na ang lalaki ang magtanong, ang tumuklas na kung anumang meron sa inyong buhay. Huwag niyo masyadong ibida ang sarili ninyo. Lalo na yung pagbubuhat niyo ng bangko, huwag niyo pong gagawin yan. Sapagkat pag nalaman po ng isang lalaki ang lahat-lahat sa buhay ninyo, wala na pong thrill, wala na pong challenge. Kasi masasummarize na niya ang buhay mo eh. Ito palang babae na to, ganito. Ito palang babae na to, puro utang. Ito palang babae na to, puro sakit sa ulo. So kapag ka nalaman niya yung buong kwento ng buhay mo, mananawa yan. Kung kaya't hindi siya maghahabol sa inyo. Okay? So mas maganda kung meron siyang inaabangan. Mas maganda kung meron siyang, alam mo yun, kinasasabikan pagdating sa inyo. Huwag niyong ikwento lahat. Huwag kayo masyadong madaldal. At sa ganyang paraan mga kamamay, hahabulin kayo ng isang lalaki kapag may twist, kapag may excitement pagdating sa inyong buhay. Alright? So next, kapag kaya mong iparamdam na kaya mo siyang tiisin. Yes mga kamamay, napakaganda nitong tips na to. Last but not the least. Kapag kaya mo pong iparamdam na kaya mo siyang tiisin, sigurado ako, ang lalaki ay maghahabol sa iyo. Yung tipong kapag nakagawa ng kasalanan na naman ng isang lalaki, hindi nyo siya hinahabol. Hindi nyo siya, alam mo yun, yung tipong, alam ko marami sa inyo mga kababaihan na ginagawa ito. Kahit kayo yung sinaktan, kayo pa yung nagmamakaawa. Kapag ka lumayo, kayo pa yung nagmamakaawa na, huwag kayong iwanan, ba't kayo ganyan? Sa madaling sabi, dapat kabaliktaran ang ginagawa ninyo eh. Kailangan dapat nyong tiisin o kaya nyo dapat tiisin ang isang lalaki kapag ka sila yung nakagawa ng kasalanan. Bakit? Siyempre, para hindi tumaas ang pride ng lalaki. Siyempre, para hindi sila gumawa ng kung anumang katoksikan sa inyong relasyon. Pag alam ng isang lalaki na kaya mong mawala, na kaya mo siyang tiisin, na kaya mo siyang layuan, kapag nakagawa siya ng kasalanan, dyan matatakot ang isang lalaki. At dyan din hahabol ang isang lalaki sa inyo. Hahabol sila na parang aso, ewan ko na lang. Kung hindi yan mangyari kapag ipinaramdam ninyo na kaya nyong tiisin ang mga lalaki na yan kapag nakagawa sila ng kasalanan. So mga kamamay, sana kahit paano makatulong po yung mga simpleng love advice na ito. Alam ko mga simple lang pero sigurado ako kapag nai-apply nyo po ito ng maayos, ng maganda, ng buong puso. Kasi yung iba dyan, alam naman yung gagawin pero hindi mai-apply eh.
alam naman yung gagawin, pero ano, nalulusaw kapag ka nandun na sa sitwasyon. Mga kamamay, pagtyagaan nyo lang, ika nga nung iba, trust the process. Unti-unti lang, huwag nyo naman bibiglain. Unti-unti lang. Para sa ganon, makikita mo lang ang sarili mo na na-overcome mo lahat ng problema mo sa buhay pag-ibig mo. Okay? So mga kamamay, maraming salamat sa tumapos ng video. Kung natapos mo yung video, mag-comment ka naman para makilala naman kita. Okay? Kung may problema ka, kung may problema ang puso ka rin, gaya nung iba, sa dami ko nang nabigyan ng coach, ng advice, so kausapin mo lang din ako. Pwede niyo akong tawagan, pwede niyo akong kontakin, ako mismo ang magbibigay ng love advice para sa inyo. Muli, ako ang inyong mamay. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.